Ang aswang sa lungsod. Sa gitna ng isang mataong lungsod, kung saan kumikinang ang mga ilaw ng gabi at hindi natutulog ang mga kalsada, may isang alamat na bumabalot sa takot ng mga residente. Isang kwento tungkol sa isang aswang, hindi sa liblib na baryo, kundi sa gitna mismo ng syudad. Si Aling Marta, isang tahimik at matandang babae, ay nakatira sa isang lumang apartment sa gilid ng palengke. Walang nakakaalam kung gaano na siya katagal doon. Ang tanging sigurado lang ng mga tao ay hindi nila siya nakikitang lumalabas sa umaga. Lagi lamang tuwing gabi, ang mga nawawalang tao. Sa loob ng ilang buwan, sunod-sunod ang ulat ng mga nawawalang tao sa lugar, mga batang kalye, lasing na umuuwi ng 10 oras, at kahit ilang manggagawa na pauwi galing sa panggabing shift. Ang kakaiba, walang ingay, walang saksi, walang bakas ng dugo. Isang gabi si Rico, isang delivery rider, ay napadaan sa madilim na eskinita malapit sa apartment ni Aling Marta. Narinig niya ang mahihinang pag-iyak. Lumapit siya at nakita ang isang batang pulubi na nanginginig sa takot. "Tulungan mo ako, kuya. May halimaw dito," nanginginig na sabi ng bata. Bago pa man makasagot si Rico, isang malamig na hangin ang dumaan. Mula sa dilim, lumitaw ang hugis ng isang matandang babae na may maitim na mata at matulis na kuko. Ang balat niya ay tuyong-tuyo, at ang bibig niya ay may bakas ng dugo. Ang tunay na mukha ni Aling Marta, si Aling Marta ay isang aswang. Hindi siya karaniwang matanda, isa siyang halimaw na nagkukubli sa lungsod, naghahanap ng mabibiktima sa tahimik na paraan. Hindi siya naghahabol sa mga tao, kundi hinihintay silang magkamali at pumasok sa kanyang teritoryo. Nagsimula siyang lumapit kay Rico at sa batang pulubi, ang kanyang mga matay nag-aapoy sa gutom. Pero bago pa siya makasunggab, mabilis na hinila ni Rico ang bata at tumakbo sila palabas ng eskinita. Sa likuran nila, isang malalim na ungol ang narinig, isang halimaw na nabigo sa kanyang pangangaso. Mula noon, nagkalat ang balita tungkol kay Aling Marta. Ngunit nang puntahan ng mga pulis ang kanyang apartment, wala silang nakita kundi isang lumang bahay na punong-puno ng mga buto at gamit ng mga nawala. Hanggang ngayon, simula noon, wala nang nakakita kay Aling Marta. Ngunit may mga kwento pa rin tungkol sa isang matandang babae na lumilitaw sa mga madidilim na eskinita, naghahanap ng susunod na biktima. Kaya kung ikaw ay naglalakad mag-isa sa lungsod, lalo na sa hating gabi, mag-ingat ka, baka makita mo siya o baka matagal ka na niyang tinitingnan.